Para mas maunawaan natin ang 1987 Philippine Constitution, tayo'y gagamit ng mga landmark case katulad na itong GR number 122156 ng Manila Prince Hotel versus GSIS. Ano nga ba 'tong kaso na 'to? Bakit ito nag-spark ng isang kontrobersiya? Ah, Nagsimula ito dahil sa Proclamation number 50 ng ating Philippine Government. Isa 'tong uri ng privatization program na pwede nating mahanap sa ating, Google. Basically ang pinaka-short summary nito ay ang privatization program ay naglalayon na magbenta ng mga shares ng ating mga lokal na kumpanya. Dito, correct me if I'm wrong, ay binebenta natin ito through public bidding. 30% to 51% ng ng shares ang binebenta natin per company. Ngayon ang pinagtatalunan dito ay yung Manila Hotel, kung saan, ah, gusto natin siyang ipa-privatize or ibenta sa mga private sectors kung saan sila ang magme-maintain nito at magpu-push ng, sabihin natin, tourism or advertisements para mas lalo pang lumago yung negosyo na 'to. Sa kasong ito may dalawang nanalo sa ating bidding, hindi sa kaso mismo, ha. Kumbaga nanalo sila sa bidding kung saan sila ay ang Manila Prince Hotel Corporation or, isa 'tong Filipino-owned corporation at ang isa ay isang Malaysian firm na si Renong Berhad, na nagtatrabaho kasama ang ITT Sheraton. Ang bidding ni Manila Prince Hotel Corporation ay 51.0 or 51% sa presyong ₱41.58 per share at si Renong Berhad naman ay 51% din ng kanyang binili or yung kanyang pinaresyo sa halagang ₱44 per share. Nang malaman ng Manila Prince Hotel Corporation na hindi sila ang mananalo, ang ginawa nila ay inofferan nila ang GSIS ng same level ng, presyo na inoffer ni, Renong Berhad, which is ₱44 per share. Ngayon, dun na tayo magbabase ngayon. Ngayon kung ating titignan maigi or susuriin, parehas ang Manila Hotel Corporation or Manila Prince Hotel Corporation ay may presyo na ₱44 for 51% of the share at gano'n din ang presyo ni Renong Berhad. Ngayon ang issue dito ay sino ang dapat unahin, ang Filipino-owned corporation ba o ang Malaysian firm? Siyempre, may mga rules tayo sa bidding kung saan siyempre kung sino may pinakamataas o ang highest bidder, siya ang mananalo. At malino naman na sa umpisa ang nanalo ay ang Malaysian firm. Kung kaya't hinabol ito ng Manila Prince Hotel Corporation. Ngayon, dahil hindi sila pinansin ng GSIS dahil nga tapos na ang bidding, nagsagawa sila ng petisyon. Sa petisyong ito ay kanilang ang Article 12, Section 10, Paragraph 2 of the Philippine Constitution na naglalayon na sabihin na the state shall promote preferential use of Filipino labor and capital in all national economic activities and shall protect Filipino enterprises against unfair foreign competition. Ngayon, ang naging ruling sa ating kaso ay binigyan ng cease and desist order ang GSIS na ibenta ang Manila Hotel Corporation kay Renong Brahad. Binenta nila ito at nilalayon nito na ibenta sa Manila Prince Hotel Corporation na nagbigay lamang ng parehas na bid. Bakit nga ba nangyari ito? Kung babasahin natin maigi ang Philippine Constitution at kung tayo babalik sa 1986 Constitutional Commission, meron tayong, amendments na ginawa dito mula sa 1973. In grant of rights and privileges and concessions covering the national economy and patrimony, the state shall give preference to qualified Filipinos. Dito kinumpirma ni Mr. Foss na
Mayari ba na meron tayong foreign na kumpanya at lokal na kumpanya na parehas ang kwalifikasyon o parehas ng binigay na presyo sa mga ganitong bilihin o produkto? Ano ang unahin natin o bibigyan natin ng preferensya? Ang mga Pilipino ba o ang mga foreigner? At ang naging sagot dito ay yes. Kumbaga, ito ay ang doktrina ng ating Filipino First Policy kung saan uunahin natin ang Pilipino bago ang lahat.